ito ang 8 posibleng maganap sa FPJ's Batang Quiapo, ang pag-alis ni Lena sa kapulisan. Hindi ba alam kung ano pwede mangyari kapag nalaman ng presinto kung sa atin? Isa sa atin pwede mawala sa serbisyo. Natunghen nga nating tinapat na ni Mando si Rigor, makaraang maglabas ng sama ng loob si Rigor sa kanya. Kaya sa pagdating ni Lena para ibigay ang binili niyang pagkain ay agad siyang kinausap ni Rigor para ipaalam na alam na nga ni Mando ang buong katotohanan sa kanilang relasyon. Makaraang mahuli nga silang naghahalikan pero hindi malaman ni Lena kung saan at kailan sila nahuli ni Mando. Pero malinaw na hindi dapat ito malaman ng kanilang mga kabaro dahil pag nagkataon ay madudungisan nga ang pangalan ni Rigor at maaaring isa sa kanila ang matanggal sa kanilang serbisyo. Kaya sa mga susunod na episode ay maaaring magdesisyon na nga si Lena na tuluyang umalis sa pagiging pulis dahil matatandaang nagpakita na rin ng mga senyalis si Lena ng kanyang pagbubuntis. Makaraang maduwal at mahilo ito sa kanilang presinto. Kaya para mailigtas si Rigor sa kanyang kahihiyan ay maaaring magsakripisyo na si Lena. Ang pagtakbo sa politika ni Don Marsing. Ano na? Ito mga to. Oh, ano? Ito naman, no? Siyempre, para alam ng mga tao kung sino yung nagbibigay. Tatanawin nilang utang na loob sa atin yan. Balang araw, di natin silang singilin. Natunghen nga nating maagang gumising sina Don Marsing at Doña Nita para ihanda ang kanilang mga ayuda sa diboto sa Poong Nazareno. Pero sa kanilang paglabas ay agad na nakita ni Mokang ang malalaking muka ng kanyang magulang sa lahat ng pakete ng kanilang relief goods na para bang nagpaparamdam na ito na tatakbo sa politika dahil matatandaang ayaw na ayaw ni Don Matsing na may mangmamaliit pa sa kanya. Kaya maaring ang ayuda na ito ang kanilang simula. At kung sakaling magtagumpay nga siya sa pagpapautang sa mga taga-Quiapo ay di magtatagal ay magkakaroon ng utang na loob ang mga taga-Quiapo sa kanya. Lalo na alam naman natin hindi manggigipit si Don Matsing kaya maaaring magamit niya ito para mas mapalakas ang kanyang tsansang manalo sa eleksyon. Chief Espinas laban kay Olga. Pag nakumbinsi ni David si Sir Ramon, siya talaga yung tunay na anak. Kung kailangan na natin patayin si Tanggol para na rin mapagiganti natin ang pagkamatay ni Sir Greg. Natunghen nga nating ipapakilala na nga ni Ramon si David bilang tunay niyang tagapagmana. Kaya mapipilitan na si Olga na linisin ang kalat na kanyang naiwan at ito ang pagpatay kay Tanggol. Kaya matatandaang tinawagan nga ni Olga si Warden Balatukan para ipaalam na papatayin niya na nga si Tanggol. Pero dahil nagawa nga nila Tanggol na mapatay ang Red Phoenix at muling makapagpasok ng napakalaking pera kay Chief Espinas ay hindi napapayag si Chief Espinas sa plano ni Olga. Kaya maaaring sa mga susunod na episode ay magkaharap sa unang pagkakataon sina Chief Espinas at Olga para pag-usapan ang mangyayari kay Tanggol. Dahil alam naman natin hindi basta-basta papayag si Olga na hindi masunod ang kanyang plano. Ang pagkaka-ospital ni David. Papatuloy ng ligasiya ng mga Montenegro, Jesus, Nazareno, Montenegro. Natunghen nga nating ipinakilala na si David sa mga kasosyo ni Ramon sa kanilang negosyo. Pero hindi magtatagal ay lulusubi ng mga pulis ang loob ng planta at makikita ngang tinamaan ng bala si David sa kanyang tagiliran at muli ngang makikita ang kanyang ama na si Rigor sa bakbakan. Kaya maaaring magdesisyong tumakas mag-isa si David dahil alam naman natin hindi ito papayag na mahuli ng kanyang ama. Kaya maaaring tumakas ito kasama ng mga tauhan ni Ramon at maaaring dalhin sa pinakamalapit na ospital. Kaya mapipilitan na si David na tawagan ang kanyang ina na si Marites para ipaalam ang kanyang sinapit. Imbestigasyon ni Rigor. Narinig mo ba yun? Tanggol. Natunghen nga nating naging matagumpay sina Tanggol na mapatay ang Red Phoenix pero hindi inasahang lumabas sina Rigor kasama ang kanyang mga kapwa pulis at maabutan nga sina Tanggol at Bubbles. Kaya mapipilitan na si Chief Espinas na tumulong at mababanggit nga niya ang pangalan ni Tanggol. Kaya maaaring magsimula ang pagdududa ni Rigor kung sinong Tanggol ang tinutukoy ng kanilang nakalaban. Kaya maaaring mag-imbestiga nga siya sa pulungan nila Tanggol sa pag-asa makahanap ng koneksyon sa nangyaring inkwentro sa labas ng planta nila Ramon. Panganib sa buhay ni Mokang. Uy, tsaka katapos magsimba, didiretso ako sa inyo. Mabuti naman. Sarap pa naman yung handa sa amin. Natunghen nga nating masama ang loob ni Mokang. Makarang makausap nga niya ang pamilya ni Tanggol at mabigong makahingi ng tawad sa kanila.
kaya walang magagawa si Mokang kung hindi pumunta sa bahay ng kanyang kaibigan. Dahil kung matatandaan ay nagkausap nga sa telepono sina Mokang at Chiki na makikipiesta siya sa kanilang lugar. Kaya matapos mamigay ng mga ayuda sa mga deboto na pumunta sa Poong Nazareno ay pupunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan kung saan siya maharap sa matinding panganib, makaraang pagtripad siya ng mga tambay at pagtangkaang pagnakawan. Kaya maririnig na pasigaw na lang si Mokang sa pangalan ni Tanggol sa pag-asang may tutulong pa sa kanya. Plano ni Labong, Bago tayo tumakas, papatayin ko muna si Espinas para makaganti man lang sa kanya. Katapos niya pakinabangan. natunghen nga nating dinaan-daanan na lang ni Chief Espinas ang grupo ni Labong. Kaya hindi na may tago ni Labong ang galit, makaraang gamitin nga sila ni Chief Espinas at isabak sa mga delikadong misyon ay babaliwalain na lang sila. At malakas rin ang kutob ni Labong na siguradong papatayin na nga sila ni Chief Espinas. Kaya nagpaplano na si Labong na magkaroon ng napakalaking riot sa kulungan kung saan tatangkain nga nilang patayin ang grupo ni Tanggol. At ganoon na rin ang pagpatay kay Chief Espinas bago nga tuluyang tumakas habang nagkakagulo pa sa loob ng kulungan. At dahil alam naman nating kamatayan na lang ang naghihintay sa kanila ay buong loob nilang susundin ang mga pinaplano ni Bong na paghihiganti, panggigipit nila Don Matsing. Hindi niya gumawa nun, hindi pa? Oo, tama nanay mo. Nakulong si Tanggol kasi tarantado siya. Natunghen nga nating hindi nagustuhan nila Don Matsing ang ginagawang pagtrato nila Tinding sa kanyang anak. Kaya maaaring sa mga susunod na episode ay unti-unting magbago ang pakikitungo nila Don Matsing sa pamilya nila Tanggol. Dahil matatanda mula nang itakas nga ni Tanggol si Mokang at mawalan ito ng scholarship sa kolehiyo ay hindi pa nga nagkakaroon ng pagkakataong magkaayos ang dalawang panig at puro pakitang tao na lang ang kanilang ginagawa. At ngayong nabili na nga ni Don Matsing ang kanilang pwesto sa Quiapo ay maaaring ito ang gamitin niya para gipitin nga ang pamilya ni Tanggol bilang kabayaran sa kanilang pang-aapi sa kanyang anak at sa mga kasalanan ni Tanggol sa kanilang pamilya. Ikaw, ang sa tingin mo, malalaman kaya ni Rigor na isa si David sa mga taong sangkot sa malaking operasyon nila kontra droga at mapagtanto kaya niya na may koneksyon na nga si David sa mortal niyang kalaban na si Ramon? Kaya comment down below niyan. Kaya abangan iba pang magaganap sa PJ's Batang Quiapo.